ano talaga yung makukuha natin. Kasi ito ang pinag-uusapan po, no, ay buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Sa atin ba mga nararito kapag nagsisimba o pag nandito, mulat ba at sinisikap ba natin na maging bukas ang ating isipan na talagang ito ang katawan ni Kristo, ito ang kanyang dugo. Tunay. Sa atin kasi, no, sa pananampalatayang Kristiyano, sa atin, nananatili ang kanyang katawan na no, kung ano man yung pinagsaluhan natin, pag na-consecrate na yung tinapay o alak, ito ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. At yun, nananatili doon sa tabernacle, yun ang katawan ni Kristo. Hindi lang sa oras na tayo po ay naghahati-hati ng tinapay, pagkatapos ng misa, wala na siyang halaga, ordinaryong tinapay na lang. Sa atin po, kahit matapos ang misa, basta na-consecrate yung tinapay, yan ang katawan, dugo ni Kristo. At yun yung magbibigay ng sigla sa atin. Pero tanong ko nga ulit, ano ba, kamusta po ba kayo kadalasan, no? Same faces, araw-araw, mga nasa online. Ano ba, sumisigla ba kayo o ano ba nangyayari? Malungkot, matamlay, mag-isa, ano ba? So anong naidudulot ng Eucharistia sa buhay mo? Sa buhay ng bawat isa na lagi namang laman ng simbahan. Lagi namang nakakatanggap ng katawan ni Kristo. Pero kamusta ba? Lumalakas ka ba lalo? O kapag may problema, laging unang-una kang bumabagsak? Ano ba? Ano bang pinagkaiba ng kumakain sa misa at ng hindi nakakadalo ng misa? Ano bang pinagkaiba natin? Kasi dapat malaki na ikaw na araw-araw na nakakakain, kailangan mo rin suriin, ano ba? Ano bang nangyayari sa akin? Mayroon bang naidudulot ito sa aking buhay? Nakikita din ba at nararanasan ng mga tao na hindi nagsisimba yung dulot ng Eucharistia sa atin, sa akin? Kasi baka tayo din mismo, no, ay talagang sarado pa ang isipan. Tayo din mismo ay hindi pa talaga nakakaunawa na totoo ba talagang si Kristo yan? Kaya yung dahilan natin, bakit tayo nagsisimba? Totoo ba talagang nakakakuha tayo ng buhay